Mga idol, may karapatan bang anak na bawalan ng kanyang magulang sa kanyang personal na kaligayahan? Para sa akin hindi kasi walang karapatan ang magulang na magdesisyon sa kanilang mga anak kasi ang mga anak may kanya-kanyang yan, pag-iisip, kumbaga alam na nilang gagawin nila sa sarili nila. Kasi kung magdedesisyon ang magulang para sa anak nila, minsan yung mga anak nagre-rebelde ganun kasi minsan ayaw nila yung desisyon ng magulang niya. Kaya hindi ako pabor na pagbawalan ng mga magulang ang anak nila na magdesisyon sa kanilang buhay. Depende naman sa magulang yan. Iba nun kasi ng panahon ngayon, isang kindat lang sa atin, kailangan na nating magtago. Hindi iba na ngayon. Iba na ang panahon ngayon. Huwag natin diktahin natin ang mga anak natin kasi hindi natin alam yung anong gusto nila. Ikaw gusto niya, di ba? Pangit naman yon. Kung ano yung karating sa yung sa puso nila, alam nila yan, alam nila yung tama o mali. Alam nila yung tama o mali, gagawin nilang tama para sa kanila. Hindi natin pwedeng diktahin mga anak natin. Hayaan natin sila anong gusto nila. Huwag nating diktahin. Ano yung nalalaman nila sa puso nila. Yung depende kasi yun. May magulang kasi na minamandohan yung anak niya para pang sarili lang ng magulang. May magulang naman na kahit hindi mandohan yung anak, ginagawa ng anak yun para sa ikabubuti ng pamilya, ng buhay niya. Ay yung mag-anak, sumusunod sa magulang. Kasi pag may defekto naman yung magulang, nagpababa yung bata. Nay, mali naman kayo kasi. O kaya nasagot siya, mali naman kayo na. Kung nasagot ko man kayo, sorry na lang. Anak nyo lang ako. Hindi siya nakarapat dapat. Pero kung tuusin mo kasi, may magulang na kulang. Di ba? May bata na medyo okay na, di ba? Kaya hindi mo pwede pagbawalan. Pero kung sama-sama, pwede mo payuan yung mga anak. Pero ang anak yata, anak lang. Hindi dapat na ang anak ang magtuturo sa iyo, di ba? For example, kung ako lang, kung noong kapanahunan ko, kasi I'm already old, I'm already 74 years old. Noong kapanahunan ko, ang masusunod yung magulang, kung may defekto ka man anak, ibig sabihin, magpababa ka. Ama, ang magulang mo pa rin yun, di ba? Okay lang, di ba? Magulang mo. Kaya kung maari importante, pero sa ngayon na sa napag-aralan ko, I am only undergraduate, pero nakapag-kondin ako natutunong according to the administration of Excellency Ferdinand E. Marcos. Ay, ganito yan. Noong araw, ang anak ay sumusunod sa iyo. Pero ngayon, pasoy na sila. Pasoy na sila. Kung minsan kasi, medyo kulang ka magulang. Tira ka ng tira, pero hindi mo iniisip kung tama yung sinasabi mo sa kanila. Kaya ang bata ngayon, mas matalino sa matatanda. Kasi ito ngayon na yan, kasi yung sinasabi ko. Kami nung ba napag-aralan namin, naabutan ko yung old manner. Ang new manners ngayon, mas lamang ang nalalaman nila. Katulad ng lawyer, abogado. Ang abogado ng araw, magaling sila mag-speech. Pero according to the education, mas mataas na yung mga babata ngayon. Sa abogado nga, kung in-interview yung abogado, pag tinanong ka ng abogado, exhibit A, exhibit B, law yan, under the law. Maaring pwede man nun tayong pagbawalan ng mga magulang sa maaring desisyon na nila, pero sa tamang proseso. Pero kung sa maling hindi rin naman dapat. Kailangan pa rin na ipaliwanag mo sa kanila yung nararapat nilang gawin at nararapat nilang gawing hakwang sa buhay nila. Dahil kasi ang isang magulang, walang hinahangad kung hindi ang katahimikan, kabutihan ng anak at ng kanilang mga sa buhay. Tingin ko pa meron kasi magulang natin siya at saka siya yung bumuhay sa atin. Siya yung kasama natin hanggang sa pagtanda. Hindi niya tayo papabayaan. Ayun lang po.